Hindi naman minasama ng palasyo ang pagdinig na pinangunahan ng kapatid ng Pangulo pero sanaan niya ay maging balanse ito. May mensahe rin ng palasyo kay Senador Bato de la Rosa na naging PNP chief kaugnay ng plano nitong magtago kung ipaaresto ng ICC. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig ng Senado, may puna ng Malacanang sa ipinalabas sa video na nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Bagamat handa raw panagutin ang mga dapat managot, muling nanindigan ng Malacanang na ayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover ng Pilipinas sa dating Pangulo sa ICC alinsunod sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Bagay na sinang-ayunan daw ng ilang kinikilalang legal experts. Nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court. Kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Senadora Marcos habang kinukwestiyon ang pagsukuan niya sa mga dayuhan ng isang kapwa nating Pilipino. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Hindi lang kapatid ng Pangulo, kandidato rin ng administrasyon si Senadora Amy Marcos na siyang nangunguna sa investigasyong kumukwestiyon sa naging aksyon ng administrasyong Marcos. Hindi naman daw ito minamasama ng palasyo, pero sana raw ay balansihin naman. Hindi halos makapagsalita, yung ating mga opisyal at natatabunan ng mga kwento ni Senator Amy. Sana maging balanse lang po sana. Sinisigil naman ng Malacanang si Senador Bato de la Rosa ngayon sa kanya mga dating binitiwang pahayag matapos tila kumakambyo na ito at sinabing pinag-iisipan daw niyang magtago para hindi masilbihan ng warrant of arrest ng ICC. Hindi raw ito magiging maganda para sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na nais muling mahalal sa Senado. Kung siya'y magtatago, hindi ito magiging maganda sa kanyang imahe. Unang-una siya ay leader, siya ay naging PNP chief. Ibig sabihin na lahat ng mayroong warrant of arrest ay kailangan magtago. At gusto nating itanong, ito ba ang naging advice niya ng panoong nagtago din si Pastor Kibuloy? Hinamon din ng palasyo si Senador Bato na ipagtanggol ang minsang ipinagmalaki niyang war on drugs sa administrasyon ng Pangulong hindi raw niya iiwan. Ang akala natin, di ba, ang kaibigan ay walang iwanan. So bakit parang naiiwan yata sa ere si dating Pangulo Duterte? Kapag naglabas ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa, tutugisin din daw siya ng pulisya at isusuko sa ICC. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.